mahinahon na tinanggap niya ang desisyon ng komite at nagsimula siyang magsalita, pinagsarahan siya ng mikropono. Pinagkaisahan siya na wag nang magsalita kasi nga, magbigay na naman siya ng mga pahayag kaugnay kay Presidente Marcos Jr. na dapat kasuhan si Presidente Marcos Jr. dapat managot sapagkat siya ang nasa likod ng katiwalian ng flood control projects. Kaya makikita mo na talagang yun ang naging bitsa. Habang totoo na yung demanda nila ay walang kaugnayan sa pagpapahayag niya ng mga corruption issues, the fact is, yun ang naging trigger. Yung naging desisyon, sinasabi nila na mali yung ginawa, at ethical, teka muna. Kung totoo yun, di dapat pati yung mga sangkot ngayon sa flood control projects na inaakusahan ng mga resource persons at umamin na kasama sila sa pagnakaw ng pera ng bayan at tinuturo sila, hindi ba dapat mas masahol pa yon dun sa mga posting ni Congressman Kiko Barsaga? Suriin muna natin yung kaso ni Kiko Barsaga. Nag-file ng complaint si Kong Ronnie Puno. Yung meron siyang mga indecent posting, mga lewd pictures, babae na kauban, nakapulupot sa leg niya, at kung ano-ano pa, ang vulgar language, pati yung flaunting, yung pera, whatever. Ang unang tanong ko doon, ito bang posting na ginawa niya na nagiging batayan ng reklamo sa kanya, ito ba'y ginawa niya sa panahon na siya ay kongresista na? O noong hindi pa siya kongresista? Kasi kung noong panahon na hindi pa siya kongresista, hindi dapat maging batayan yon na complaint laban sa isang miyembro ng Kongreso sapagkat hindi pa siya miyembro. Kung miyembro naman siya ng Kongreso at ginawa niya yon, at mukha namang nung ginagawa niya yon, wala namang pumupula sa kanya, pumupuna sa mga kongresista. At nagsimula lang nung binanata niya si Martin Romualdez. At sunod-sunod na nga ang kanyang pagpuna kay Presidente Marcos Jr. Doon lamang sila naghain ng demanda sa kanya. Hindi yung kanyang mga posting. Sapagkat dapat, noon pa yon, nag-hire na sila ng complaint sa Ethics Committee. But that began only nung siya'y nagkaroon na ng mga matitindi at maanghang na pahayag laban kay Speaker Martin Romualdez at kay Presidente Marcos Jr. So madalit sabi, hindi totoo na naging batayan na yung kanyang mga posting. Pangalawa, nung dinimanda siya, parang minadali nila ang committee hearing. Hindi nila pinadaan sa tamang proseso saan bigyan mo ng pagkakataon na magbigay ng depensa yung inaakusahan mo at magkakaroon kayo ng palitan ng mga pahayag. Pangalawa, ang Kongreso ay punong-puno ng trabaho kaugnay sa kasalukuyang problema ng bansa, yung krisis sa projects. Parang inuna pa nila yung ethical complaint laban sa kanya. Moreover, yung naging desisyon, sinasabi nila na mali yung ginawa, at ethical,
Teka muna. Kung totoo yun, di dapat pati yung mga sangkot ngayon sa flood control projects na inaakusahan ng mga resource persons at umamin na kasama sila sa pagnakaw ng pera ng bayan at tinuturo sila, hindi ba dapat mas masahol pa yon dun sa mga posting ni Congressman Kiko Barsaga? At kitang-kita natin during the deliberation, di ba nakita natin sa social media, inilabas nung siya ay mahinahon na tinanggap niya ang desisyon ng komite at nagsimula siyang magsalita, pinagsarahan siya ng mikropono. Pinagkaisahan siya na wag nang magsalita kasi nga, nagbigay na naman siya ng mga pahayag kaugnay kay Presidente Marcos Jr. na dapat kasuhan si Presidente Marcos Jr. dapat managot sapagkat siya ang nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Kaya makikita mo na talagang yun ang naging bitsa. Habang totoo na yung demanda nila ay walang kaugnayan sa pagpapahayag niya ng mga corruption issues. The fact is, yun ang naging trigger. At yun talaga ang lumalabas na dahilan kung bakit nyo sinususpindihan si Congressman Kiko Barsaga. At yung pagpapahinto lang sa kanyang pagsasalita, ayun ay paglabag na. Paglabag sa karapatan niya na magsalita ng malaya bilang miyembro ng Kongreso. Ay ba't yung pinigilan? Kaya masyado kayong halata. At ito namang 149 na members of Congress, hindi ko naman kayo maintindihan. Bakit naman kayo? Pumayag. Nakikita niyo nagagalit ang taong bayan sa inyo. Gusto na nga kayong i-abolish Gumagawa pa kayo ng mga kalokohan, mga mali. Tapos yung mga dating mga matatapang dyan, mga human rights advocates kuno. Bakit pati kayo bumoto sa suspensyon? Mabuti pa itong si Congressman Suntay, Congressman Reviste, at yung ilang pa. Apat pa sa kanila. Hindi sumang-ayon. Talagang wala ng pag-asa kayo. Kaya gusto ng tao talaga buwagin na yung kongreso yan. So yan ang aking masasabi dyan sa kaso ni Kong Kiko Barsaga. Tanong ko dyan, meron mga nag-aakusa sa Malacanang na sila ang nasa likod ng pagsuspindi. Meron ba? Parang, base din po sa pahayag ni Congressman Kiko after nga nung napatawan siya nung suspension ay nasa likod daw ng pangyaring yan yung Malacanang, Attorney Sal. So, tingin niyo po ba yung... ang tanong ko naman ay masyadong defensive. Kung talagang wala kang kinalaman yan, you will just ignore. Pero pwede rin namang walang kinalaman. At pwede, mas kapanipaniwala na itong mga kongresista nagsisip-sip kay Presidente Marcos Jr. Kaya without being told, syempre, mga kaalyado niya, binanata na nila at pinahinto na nila magsalita. Ganyan talaga. Mga balak. Darlene Berberabe. 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 Berberabe yata yung kanyang posisyon ngayon. Teka muna. Ito'y ang dating dekano ng College of Law, UP. Darlene ba siya mo? Darlene. Ang disappointing ka naman. Hindi ka lamang graduate ng UP College of Law, naging dean ka pa. Pagkatapos bumabaliktad ka, somersaulting ka, tapos yung mga katwiran ay malabo. Sabi mo, ang dahilan
ay iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Sinasabi mo rin, ang mandato bilang tribune of the people, eh, pwedeng magbago ng posisyon. At yan sabi ng Korte Suprema, kung ang sitwasyon ay bago na. Teka muna, ano ba nabago sa sitwasyon ngayon? Tingnan natin. Ha? Number one, mulat sa poll, ang posisyon ng gobyerno ay walang jurisdiction. Isang katutak na oposisyon ang ginawa ng gobyerno dyan. Presidente Marcos Jr. paulit-ulit na sinasabing wala kayong jurisdiction. Yung dating Solicitor General na pinalitan mo, kinontra under the principle of complementarity. Mukhang hindi mo yata alam yung principle of complementarity, Soldier. Kasi, kaya walang jurisdiction dahil malusog ang ating sistema legal at hindi maaaring makialam ang isang foreign entity o yan ICC. Hindi pwede silang pumasok. Katakot-takot na nga yung preba. Ang dami nating militis, dami nating pinakulong. Pati nga dalawang presidente natin, pinakulong natin. Dinimanda pa. Yung isa, pinatapo natin sa Amerika. Madalit sabi, wala talagang jurisdiction mulat sa pool. Ngayon, ang sabi mo, dahil daw nagkaroon ng desisyon yung ICC na tinanggihan yung interim release. Hindi ko nga makita yung connection eh. Ano naman kung tinanggihan. Ang pinag-uusapan, may jurisdiction ba o wala? At wala namang pagbabago ng kalakaran ng sitwasyon na sasabihin mong, ay, meron na palang jurisdiction sila. Dahil gaya ng pinag-aralan mo sa College of Law, nakalimutan mo na. O kaya naman, ganito yan ha. Ang tingin ko dyan, either inutusan itong si Solgen na baguhin ang posisyon or nagsisipsim siya. Napakalabo ng ginagawa ninyo. Kaya tuloy kayo napupulaan ng gusto eh. Baliktaran ang nangyayari sa inyo eh. Puro balat kayo. Hindi po pwede yan. Maganda na nga yung posisyon ninyo na talagang walang jurisdiction. Consistent naman. Mga payag ng presidente at saka sa saligang batas talagang walang jurisdiction. Bakit kailangan pa kayong umaliktad at pagtanggol nyo yung mahirap? Kaya lalo yung pinagagalit ang taong bayan eh. Salip na unawain kayo o tawarin yung mga kalokohan nyo, lalo yung pinag-aalam ang pagkagalit ng taong bayan sa inyo. Ayan. Well, sa panig naman po ng Malacanang, ginagawa lang naman daw ng OSG ang kanilang tungkulin, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dyan sa pahayag ng Malacanang? Uli ng Solgen, hindi lamang ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno, kung hindi, ang kliyente mo talaga niyan ay taong bayan. So pag ang posisyon mo ay labag sa interes ng taong bayan, hindi mo dapat na ipagtanggol ang posisyon ng nakaupong administrasyon sapagkat salungat yan sa interes ng sambayanang Pilipino. At gaya nga ng sinabi ng Korte Suprema noong mga panahon na kumakambyo ang Solgen sa isang kaso dahil sa kanyang pananaw, ang ginawa ng isang ahensya ng gobyerno na dapat niyang ipagtanggol ay mali, labag sa kanyang paniniwala, labag sa batas, labag sa saligang batas, labag sa interes ng taong bayan. Kaya, kontra, ayaw ipagtanggol, gaya ng ginawa ng
Solicitor General at the time, si Maynard Guevara. Mm. Kaya walang reason. Ang trabaho talaga ng SOGED, ang kliyente niya, ang taong bayan, hindi yung ahensya o ang gobyerno. Ordinarily, it is the government kasi supposed to be government sa taong bayan. Pero pag yung nakaupo na namamahala sa gobyerno ay lumalabag na at kinokontra na ang interes ng taong bayan, ang SOGED talaga hindi po pwede na ipagtanggol mo ang posisyon ng isang ahensya ng gobyerno o ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kailangan talagang kontrahin mo. May mga nagsasabi na maapektuhan daw ang kredibilidad ng ICI sa pagbibitiw ni Singson. Ako, di ba, ulit sa polisi na sabi ko na hindi ako naniniwala sa ICI. Talagang walang kredibilidad yan ulit sa Paul kasi yan ay nilikha precisely para pagtakpan, hindi makaabot doon sa pinakamataas, doon sa mga utak. Kaya ang ginawa nila, lumikha nga, kaya nga nilikha yan eh. Kaya nakikita mo, pati yung appointee na si Singson, maniniwala ka doon sa isang congressman, ginagawa lang daw silang panakip butas. Kaya, hindi niya na matiis, kaya umalis na lang siya. Kaya hindi ako tataka, pati yan si Andy Reyes, umalis din eventually. Ang sabi ko, yung investigasyon, ever since, kontra ko doon. Kasi, sabi ko, ba't ka pa kailangan mag-imbestiga? Nung magsalita si Presidente Marcos Jr. sa SONA, sinabi niya na nga na alam niyang may korupsyon, alam niyang may sugulan, alam niyang may SOP, alam niya lahat yun. Katunayan, ginalanan niya na nga yung mga contractors na sangkot. Madalit sabi, inimbestigahan niya na yan. So dapat ang ginawa, pinailan na ng kaso. Yun ang trabaho ng DOJ. Di ba? Sana pinailan na nila. Sana by this time, nagbibista na o nakakulong na yung mga dapat nakasuhan. Ang problema nga, pinatagal nila ng pinatagal. Yung mga nandiyan sa Kongreso, sa Senado, sumali rin sa pagtatakip. Nagkakutsabahan ba? Kaya, yan ang nangyari. Kaya yung mga afterthought na tinatawag, they're trying to cover up. Wala na taong naniniwala sa kanila ngayon. Hindi ako palo doon sinabi niya na hindi siya magpapile ng complaint sa Ethics Committee. Hindi na makukulong. Pwede namang sabaya para yung mga kagaya niya, kung totoo yung sinasabi ni Congressman Libiste na sangkot sa anomalya, o yun ang dapat na i-expel ninyo kung totoo o suspendin ninyo. Kasama na yung criminal case. Hindi pa pwede yung kung si Kiko Barsaga dinimanda ng unethical conduct, o di lalo na ito. Dahil krimen ang inaakusahan mo rito. Kailangan kung ano yung regla sa isa, regla sa. Hindi dapat selective, Attorney Sal. Ngayon po ay dako na po tayo sa mga mensahe at komento na ating mga kababayan. Mula kay Omega Squad Timo, Senado na lang ata ang sangay ng gobyerno na di nagpapasakop sa Marcos Jr. administration, pero hati pa sila, mga tuta ni BBM. Alam naman ng Pilipino kung sino ang karapat-dapat at may malasakit sa Pilipino. Ano yan si Omega Squad Timo umate ng parali. Yan. Ito naman po from Maria Luisa Sotaso. Totoo naman mga post ni Kong Kiko, bawal ba maglabas ng hinaing at sama ng loob naming taong bayan sa walang kwentang gobyernong to? Nasa likod mo kami, Kong Kiko, kaming taong bayan na alam naman kung ano talaga ang totoong nangyari sa bansa. Yan. Kaya Maria Luisa Sotaso,
Sama ka na rin sa rally kung hindi ka kasama. Ito. Ito naman po, attorney from Ming Nama. Noong panahon ng pagnanakaw, sama-sama sila. Pero nang nabulgar ang pagnanakaw nila, magkakaaway na sila. Kaya Yan. dapat sama-sama na rin kayo sumama sa rally. Ayan. May pahabol pa po siya, Attorney Sal. The worst administration ever na namulatan ko, like father, like son. From ito yung namana ni M. Jr., asawa, anak, mga pating the biggest fish ng Pinas. It would be even worse if people like you who are discontented, in this administration, if you want to go to the streets and express yourself against the irregularities, the illegalities, and the corruption, mas worse yun. Kung Ayan. tatahimik ka. Yan. Dapat hindi lang hanggang social media, Attorney Sal. Ito naman po from Mel. Wala naman pong nasusunod sa rules of court like sa ginawa nila sa KOJC noon. Warrant of arrest ang dala pero ang ginawang operation pang search warrant. Yan. May follow-up pa po siya. Ayaw nila isigaw ang Marcos resign dahil takot sila sa successor ng presidency. Kaya sumama ka sa mga rally, Mel, kung hindi ka pasama. Ayan. From Bright Narya, DPWH pa lang yan, wala pa sa ibang government agency. Baka latak na lang natitira sa mga projects kaya si BBM walang flagship project na maipakita. Ito naman po, attorney from Zenea Arcilia. Magaling lang si Marcos Jr. magbasa pero pagdating sa mga desisyon na tama at kalagayan ng bansa, wala siyang alam at tama dyan. Lumayas na siya dyan sa Malacanang. Parihab na muna siya. Ayan. From Sandali, maraming alam yan. Hindi totoo walang alam. May political will nga yan, pero political will niya sa masama. Ibang political will ang ginagamit ni Attorney Sal. Ito naman po from Nilo Ahon. Noong ako po ay nakapunta sa Hong Kong, Macau at Japan sa panahon ni Tatay Digong, proud po ang mga Pilipino sa panahon ni Tatay Digong dahil nirerespeto ng mga leader sa iba't ibang bansa si Tatay Digong. Ito naman po from Celestina Suyat. Huwag nilang pigilan ang mga taong nagpapahayag ng kanilang saloobin at hinaing tungkol sa tunay na issue ng ating bayan. Sumama ka sa rally. Ayan. Yan, Christina, sumama ka sa rally. Hindi pa natin alam, Attorney Sal, kung kailan yung susunod na rally pero dapat sumama talaga sila.